We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amalem, mayap agat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa Ilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Tinanggal bilang miyembro ng Electoral Board ang ilang guro sa Dagupan City na may mga kamag-anak na kandidato. May ulat si Russell Simorio. Abala ang COMELEC sa hiring ng mga guro na magsisilbing electoral board para sa barangay at sangguniang kabataan election sa Dagupan City. 75 guro kasi ang natanggal sa listahan matapos madiskubring may mga kaanak na kandidato sa eleksyon. Pero paglilinaw ng COMELEC, naging tapat ang mga guro at sila mismo ang nagsabing may mga kaanak silang kandidato. Nung pagkatapos ng filing ng Certificate of Candidacy, naglabasan po kung sino yung mga teachers na may kamag-anak. So, may disqualification po kasi sa mga teachers na magsiserve as EB. 1,161 na guro ang kailangan ng COMELEC para magsilbi sa eleksyon sa October 30. Samantala, pumalo na sa 6 ang bilang ng mga kandidato na umatras sa eleksyon sa lungsod. Hanggang 12 noon ng October 30, maaring mag-withdraw ang mga kandidato. So basically, ang main reason is hindi na nila kaya na mangampanya on a large scale sa barangay. Tapos yung iba, hindi rin buo yung loob, parang napilitan ng lumaban, kaya they decided to withdraw their candidacy. Nasa mahigit 300 na mga kandidato sa barangay at SK elections ang nakiisa sa isinagawang Interfaith Prayer Rally, Candidates Forum, and Peace Covenant Signing sa Nueva Ecija. Lumagda rin sila sa Pledge of Commitment at nagpakawala ng kulay puting lobo na tanda ng mapayapang eleksyon. Pinapahayag ko na magkaroon kami ng open communication line at direktang community and individual engagement para malaman natin kung ano yung mga pwede nating i-assist sa kanila na makakatulong. Russell Simorio, One North Central Luzon. Patay ang isang abogado matapos na pagbabarilin sa harap ng kanilang bahay sa Bangged Abra. Insidente na hulikam. Tutukan sa report. Nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya sa pamamaril kay Attorney Maria Sanyate Liuliwa Alzate, 48 anyos ng Bangged Abra. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nakasakay sa kotse ang biktima at nasa tapat ng kanilang bahay ng pagbabarilin ng 2 lalaki. Nagtamo ng iba't ibang tama ng bala ng baril sa katawan ng biktima. Dinala pa siya sa ospital pero hindi na naisalba ang kanyang buhay. Tumakas sa mga sospek lulan ng motorsiklo. Ada jay mobility nga maysa. Mobility lapas, although nakita data madama dyan ay nga ko. Kinamat damot dyan ay suspect. Yung handang makamatan ko, tajay ilit tikal sa data ito'y probinsya ito yung Abra, ito'y Bangged. Masikip. So nga napanawan da kasi pa yung traffic. 8 basyo ng bala at isang tingga mula sa caliber 45 na baril ang narecover sa crime scene. Pinag-aaralan na ng pulisya ang mga kuha ng CCTV sa lugar para sa pagkakakilanlan ng mga sospek. Iniimbestigahan pa ang pangunahing motibo sa pagpatay. Magkakandak tayo ng series of elimination. Pag matumbok natin yung motive, magkakaroon na tayo ng idea siguro kung yung identity ng suspect. Tumangging magpaunlak ng panayam ang asawa ng biktima na si former Judge Rafael Alzate. Pero ayon sa bahagi ng kanyang social media post, hiling niya ang dasal at agarang hustisya. Kinondena naman ni Abra Governor Dominic Valera ang pamamaril at hiling ang kooperasyon ng lahat para sa pagtukoy sa mga sospek. Ang IBP Northern Luzon Region kinondena rin ang pamamaril. CJ Torida, 1 North Central Luzon.
Makikita naman sa CCTV camera ang pagtawid sa kabilang kalsada ng isang pedicab nang bigla itong sumalpok sa isang motorsiklo sa Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan. Sa lakas ng impact, tumilapon ang pedicab driver at bumaligtad ang motorsiklo. Nagtamo ng minor injuries ang 5 katao kabilang na ang 2 pasahero ng pedicab. Ayon sa pulisya, nagkaayos na ang 2 panig. Serve natin yung defensive driving kasi yun naman pong tinuturo sa atin. Paano po mag-drive ng maayos para hindi po tayo makadisgrasya ng ibang tao at lalo-lalo na sa ating mga sarili. Nahack na social media account ginamit ng sospek para makakulimbat ng pera online. Nakaalerto si Claire Lacanilaw. Nanginginig at takot ang nararamdaman ng 47 anyos na si Lorna. Hindi niya tunay na pangalan. Tubong Kalasyaw, Pangasinan matapos mahak ang kanyang social media account. Bigla na lang umanong nag-log out ang kanyang account. Mula noon, hindi na niya mabuksan ang account. Ipinaalam ni Lorna sa kanyang mga kakilala na nahak ang kanyang social media account. Ngunit huli na nang malaman na nakapagpadala na ng pera ang kanyang kakilala sa pamamagitan ng mobile banking app. After 30 minutes, natawagan nila yung lalaki. And then, pero yung boss naman ng lalaki, parang hindi naman normal, parang siguro na parang iniba niya. And then, tinatanong ng anak ko na parang nagmamakaawa yung anak ko, kung pwede sir, pakibalik po yung account ng mami ko. Agad na inireport sa otoridad ang insidente. Aabot sa 22,000 pesos ang nakulimbat ng hindi pa kilalang sospek mula sa mga nabiktima. Nilinaw ni Lorna na hindi siya ang nanghihingi ng pera sa kanyang mga kakilala. Gusto kong sabihin po sa mga friends ko na hindi po ako po yung humihingi sa inyo kasi po may nag-hack po sa akin. Ginamit lang po niya yung account ko po. Paalala ng otoridad, agad i-report sa kinaukulan sakaling mabiktima ng scam. Makikipag-ugnayan ang PNP sa Cybercrime Unit para sa nararapat na aksyon. Pumunta lang po tayo sa ating otoridad para matulungan at huwag basta-basta ibigay ang ating mga personal na impormasyon saan ay magiging mabiktima po tayo ng mga scam na ganito po. Kasama si Henry Dominsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Sa ibang balita, 100-year-old na lola sa Vigan City aktibo at nagsisilbi pa ring tagapayo ng kanyang mga anak. Atin siyang kilalanin sa report ni Ivy Hernando. Sa liksi ng kanyang paglalakad, abay sinong mag-aakala na isang siglo na ang edad ni Lola Juana Racoma ng Barangay Paratong, Vigan City. Nitong August 21 lamang nang ipagdiwang ni Lola Juana ang kanyang kaarawan. Ang nakamamangha, tila namanan niya ang mahabang buhay sa kanyang ama at ina na umabot rin ng higit 100 taon ang edad. Nagdakasin ni Apo. Nagdakasin ni Apo kanya nayunan niya nga ron. Mababanaag ang saya sa maaliwalas ng ngiti ni Lola Juana. Hindi raw sanay na walang ginagawa, kaya nagwawalis pa rin sa bakuran. Grade 6 lang daw ang natapos ni Lola dahil sa pananakop noon ng mga Hapon, kaya maagang nagbanat ng buto. Natutong magsaka, maghulma ng banga, at manahi. 4 ang anak ni Lola, pero sa kabila ng kanyang edad, hindi natatapos ang kanyang pagbibigay payo. Siyempre lalakay kami, nadamot na kami, adala tao pamabaga na mo no daduma. Kaya unay nga paspasyan ko, unay gininom siya. Agan anos kaya na nga, ano samdagiti anak mo Ta kwa, warbaring no, makapagpao kapan. Napalalong mangilalada kanya. Ika ni Lola Juana, walang madali sa buhay. Kung may lungkot, may saya. Kung may hirap, may ginhawa. Ngunit piliin mong maging masaya. Yan ang kanyang sekreto sa mahabang buhay. Biyagan na lang siya na rigat, damo namay, damamin, partitibiyag, nagiyay. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Binuksan para sa mga turista ang ilang bagong atraksyon sa Baguio City. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine?
Chris, ngayon palang ramdam na ang Christmas feels dito sa lungsod ng Baguio. Litaw ang ganda ng nakamamanghang Upper Right Park Reflection Pool na bagong Christmas pasyalan sa Baguio City. Bukod sa mga pailaw, tiyak na mag-e-enjoy sa salyo ng musika sa 2 oras na fountain show. Dagsa ang mga turista sa lugar. Enjoy kasi pagka lalo na pag mga holidays, 'di ba? Ang daming tao, ang daming pasyalan. So, tas magkakatabi lang, so talagang masusulit mo yung lakad. Oo. Sa pag-akyat sa City of Pines, must-see ang reflection pool na halos 1 taon di isinara sa mga bisita para sa renovation nito. Ang gusto talaga natin is mabigyan ng pansin, hindi lang Burnham Park, kundi lahat ng mga parks dito sa Baguio para sa ganon ay yung mga tao hindi mag-concentrate during nighttime, no, sa Burnham Park lang, kundi kaabang-abang daw ang fountain show, kaya naman ang mag-anak na ito mula sa Pasig maaga raw bibisita sa Wright Park ngayong gabi. First time lang namin na makapunta rito, ma'am. Bukod sa reflection pool, bukas na rin sa publiko ang Flora and Fauna Park. Tiyak mabubusog ang mga mata sa ganda ng mga halaman at bulaklak. Makikita rin sa lugar ang iba't ibang friendly animals gaya ng Philippine brown deer. Ilang buwan bago ang holiday season, unti-unti na ring dumadagsa ang mga turista sa iba pang tourist attraction sa City of Pines, gaya sa Burnham Park, The Mansion at Botanical Garden. Chris, open sa lahat ng turista at bisita ang reflection pool dito sa lungsod ng Baguio. Ang request lamang ng City Government, number 1, yung disiplina sa kalinisan, partikular doon sa kanilang mga basura. At number 2, ito yung pinaka-importante na sa mga turistang pupunta dito sa may reflection pool, iwasan na lamang yung pag-apak doon sa mga halaman at yung pagtungtong doon sa may plant box. Kung sila ay magpapapicture, ay better na lamang daw na dumistansya sa may reflection pool nang sa ganoon ay mas ma-appreciate pa ang ganda ng reflection pool. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Paubos na ang supply ng regular milled rice na 41 pesos kada kilo ayon sa mga retailer sa Dagupan City. Ang detalye sa live report ni Russell Simorio. Russell? Chris, sa pag-ikot natin sa ilang tindahan ng bigas, halos paubos na yung ang supply ng regular milled rice na nasa 41 pesos ang presyo. Kaya ang mga mamimili walang magawa kundi bumili ng klase ng bigas na mataas ang presyo. Hanggang 2 araw na lang ang natitirang supply ng regular milled rice na nagkakahalaga ng 41 pesos kada kilo sa pwesto ni Mang Amante sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Pahirapan daw ang pagkuha ng supply ng murang bigas. Kung mayroon man, hindi raw maganda ang kalidad nito. Dito sa amin na halos paubos na rin pero may expected pang darating. Ewan ko lang kung kailan ang dating. Ang ilang pwesto sa pamilihan, ubos na ang panindang regular milled rice. Palugi na raw nilang ipinaubos ang supply ng naturang bigas. Lugi na po. Yung 41 po. Kaya kunti lang yung supply nun, sir. Nag-umpisa ng mamahagi ng 15,000 cash assistance ang DTI sa mga micro-rice retailers sa Ilocos Norte. Sa datos ng DTI, 39 na rice retailers na sa mga pamilihan ng Lawag City, Batak City at Bayan ng San Nicolas ang nabigyan ng ayuda. Inuuna ng DTI na bigyan ng assistance ang mga rice retailer sa mga malalaking pamilihan habang nagsasagawa rin ng profiling sa mga rice retailer sa labas ng pamilihan. Ang ano natin ngayon, kung paano natin mahahanap yung mga nasa labas ng mga public markets. So syempre alam natin na sabog-sabog na yan kung saan ng mga barangay. Nananawagan ang mga rice retailer sa labas ng mga public market sa agarang ayuda
para sa kanila. Chris, dito sa Pamilyang Bayan ng Mangaldan, ilang araw na raw na walang panindang regular milled rice itong mga rice retailers. Ito yung presyo ng bigas na nasa 41 pesos. Ang mabibili nila ngayon na mababa yung presyo, ito nga 45 pesos per kilo na alinsunod pa rin sa ipinatutupad na price ceiling ng gobyerno, at yung susunod na presyo aabot na ng 46 pesos, 50 pesos, 52 pesos. Itong pinakamataas na presyong mabibili, ito nga imported rice na nasa 54 pesos. Sabi naman ng mga rice retailers na nakausap natin ay maganda daw yung klase ng bigas na yan kaya mataas ang presyo. Sabi naman ng Samahang Industriya ng Agrikultura, asahan na yung pagdami ng supply ng bigas sa mga susunod na linggo habang ang ina-anticipate itong ang anihan ng mga magsasaka. Yan muna ang latest mula rito sa Mangaldan, Pangasinan. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. Nasunog ang isang residential commercial building sa Barangay Virgen de los Remedios, Angeles City. Kita sa cellphone video na in-upload ng isang netizen ang makapal na usok at mabilis na pagkalat ng apoy sa buong gusali. Ayon sa Angeles City Fire Station, aabot sa 8 tenants ang apektado sa sunog na umabot sa unang alarma. Isa ang naitalang sugatan sa nangyaring sunog. Sa paunang investigasyon ng BFP, posibleng may sumingaw na LPG mula sa tinutuluyan ng isa sa mga tenants na siyang naging sanhi ng sunog. Abot naman sa 6.6 million pesos ang naitalang danyos ng sunog. At the time of the incident, malaki na yung sunog eh. According to the owner of the particular building, light materials yung structure. According to him, 68 years old na yung structure, kaya ganun kabilis yung naubos yung building. Sinagip ng mga otoridad ang lalaking may kapansanan sa pag-iisip sa Talavera, Nueva Ecija. Narito ang report. Ni-rescue ng mga otoridad ang isang lalaki na umano'y may diferensya sa pag-iisip sa Talavera, Nueva Ecija. Ayon sa otoridad, inirereklamo siya ng ilang residente dahil sa umano'y pananakit. Nakipag-ugnayan na po tayo ngayon sa DSWD para kung ano po yung tulong na magagawa po natin sa ating kapatid ay mapabilis po yung proseso. I-coordinate na rin po natin dito sa ating sa Rural Health Unit Doctor para initial po tingnan yung kalagayan ng ating kapatid. Accordingly po, may mga cases daw po na sinaktan ni At yun po ay nakarating daw dito po sa police station yung report. At isa nga po dun sa ikino-ordinate din sa amin ng BNP kung paano nga po matutulungan si Kuya dun sa kaso. Ilang buwan din daw na pag-alagala sa kalye ang lalaki kaya kinailangan ng sagipin ng otoridad para sa kaligtasan ng mga residente. Nagkipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa pamilya ng lalaki para sa pagpapagamot sa kanya. Ang plan po para matulungan talaga siya sa sitwasyon niya ay i-coordinate po at i-refer po namin siya sa Maribeles dun sa mental health center. Dinala sa mental health facility sa Mandaluyong City ang lalaki para sumailalim sa medikasyon. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Mahigpit daw na minomonitor ng COMELEC Provincial Office sa Ilocos Sur ang social media account ng mga kandidato. Ang detalye sa ulat ni Ivy Hernando. Nasa 1,165 na kandidato ang isinailalim sa briefing ng Commission on Elections sa Santo Domingo, Ilocos Sur para sa nalalapit na barangay and sangguniang kabataan elections. Ipinaalala ang mga dapat at hindi dapat gawin ng mga kandidato ngayon hanggang sa eleksyon. Halimbawa na lamang sa pangangampanya. Meron yung mga kandidato na hindi sumusunod sa mga rules, guidelines, gaya ng yung mga sa pagdidikit ng mga posters, merong naka-designated common poster area at saka yung mga sizes ng mga campaign materials. Mahigpit din umanong babantayan ng COMELEC ang social media accounts ng mga kumakandidato na posibleng gamitin sa maaga at pasimpleng pangangampanya na labag sa panuntunan ng COMELEC. Itinuturing na premature campaign at election offense ang pagpo-post ng campaign materials sa social media bago ang campaign period sa October 19 hanggang 28 ayon sa COMELEC. Kung ano man yung mga guidelines na binibigay ng Commission on Elections, yun dapat nilang sundin para walang problema sa kanila.
Kung nagbabiolate sila, they will commit election offenses. Maaari umanong itawag sa hotline ng COMELEC sakaling makitaan ng paglabag ang mga kandidato at kung mapatunayan ay maaaring madiskwalipika. Samantala, green category na o generally peaceful ang kategorya ng Santo Domingo na unang inihayag na potensyal ang isang barangay dahil sa intense rivalry. Ngunit kalaunay naging unopposed na ang kandidato sa lugar. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Samantala, ilang guro sa Dagupan City kinilala kasabay ng selebrasyon ng World Teachers Day. Tunghayan sa report. Kinilalang ilang guro at school principal ng Schools Division Office sa Dagupan City. Kasabay ito ng selebrasyon ng World Teachers Day. Paraan daw ito ng SDO Dagupan na pasalamatan ng mga guro at principal sa hindi matatawarang determinasyon, sakripisyo at pag-aaruga sa bawat learner para magabayan at maging matagumpay sa kanilang buhay. Kulang nga dapat ito na pag-acknowledge natin sa mga nagagawa ng ating mga teachers. Napaka-importante nito. Surprise ito. Hindi namin inaakala na magkakaroon ng ganitong parangal para sa aming mga principal. Kabilang sa nabigyan ng pagkilala, si Dr. Medardo de Leon na nagsimula sa pagtuturo hanggang maging isang school principal. Palagi raw niyang bilin sa mga learner na sa rurok ng tagumpay, mahalagang isa-isip at isa-puso ang pagpapakumbaba at pagpapakatao. Hindi raw ito matutumbasan ng yaman sa mundo. This is indeed a great privilege and honor on my part, and it's an overwhelming because we are a part of the historical event. Isinabay na rin sa selebrasyon ng World Teachers Day ang 75th anniversary ng Dagupan City Schools Division kung saan kinilala rin ang lahat na naging Schools Division Superintendent sa syudad. Ganon din ang mga retiree, stakeholders at ang mga bumubuo ng PTA. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa Dagupan City, patay ang barangay tanod matapos na mabangga ng L300 van ang minamanehong tricycle. Nakatutok si Russell Simorio. Dinala pa sa ospital pero binawian din ng buhay ang 75 anyo sa si Andres Jose matapos masalpok ng L300 van ang minamanehong tricycle sa barangay Maluwod, Dagupan City. Ayon sa kaanak ng biktima, pauwi na sana si Andres mula sa kanyang trabaho bilang barangay tanod. Sabi naman yung nakasagasa, yung imiwas na ako, talagang nasagi ko pa rin ng father niyo, hindi ko naman sinasadya, sabi ng nakasagasa. Ang natamaan sa kanya, ulo, yung pumutok, yung dugo sa utak niya. Gaya yun ang kinamatay niya. Hindi na nagsampa ng kaso ang pamilya ng biktima laban sa driver ng L300 van matapos magbigay ng financial assistance. Nag-usap-usap kami magkapatid na ayaw na namin magsakit ng ulo kasi hindi namin din niya sinasadya. Sa pool sa CCTV camera ang pagsalpok ng kotse sa lalaking sakay ng bisikleta sa kahabaan ng Barangay Daang Bago, Dinalupihan, Bataan. Sa lakas ng impact, tumilapon at humandusay sa kalsada ang siklista na agad dinala sa ospital. Ayon sa otoridad, accident prone ang lugar. Nakatakdang mag-usap ang magkabilang panig. Dahil tuwid nga po yun, medyo nagmamadali yung mabilis po sila. So usually talagang nagkakaroon ng accident. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Sinunog ng otoridad ang 2 plantasyon ng marijuana sa Tinglayan, Kalinga. Narito ang report. Pinagbubunot at sinunog ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera at Kalinga Police Provincial Office ang tinatayang 40,000 fully grown marijuana na nagkakahalaga ng 8 million pesos sa 2 plantasyon sa Tinglayan, Kalinga. Walang naabutang cultivator sa isinagawang marijuana eradication.
Huli sa buy-bust operation ng PIDEA Cordillera ang isang umano'y tulak ng ilegal na droga sa La Trinidad, Benguet na si Bethel de los Santos. Nakuha sa suspek ang 5 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Hindi na nagbigay ng pahayag ang suspek na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Huli rin sa buy-bust operation ng PIDEA at Mariveles Police ang 4 na individual sa barangay Sisiman, Mariveles, Bataan. Nakilala ang mga suspek na sina Benjay Saison, 41 anyos, Jermalyn Bunalan, 33 anyos, JP Antonio, 32 anyos, at Mark Joseph Salting, 33 anyos, na pawang residente ng naturang bayan. Nakuha sa mga suspek ang 7 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 102,000 pesos, buy-bust money at mga drug paraphernalia. Wala pang pahayag ang mga nahuli. Breves Bulsaw, One North Central Luzon. Mga kapuso, wala nang umiiral na sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nakalabas at nalusaw na ang low pressure area sa may silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay wala nang ibang sama ng panahon na minomonitor pero patuloy ang pag-iral ng habagat. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Posible ang malalakas na ulan sa Ilocos Region, Pangasinan, Tarlac at Nueva Ecija. May tsansa rin ng pag-ulan sa natitirang bahagi ng Luzon, pati na sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Samantala, bagong NCAA Season 99 courtside reporters maghahatid ng latest happenings sa loob at labas ng court. Tutukan sa report. Sa pagbubukas ng bagong season ng National Collegiate Athletic Association o NCAA, may new faces na rin na maghahatid ng latest happenings in and out of court, ang mga bagong NCAA Season 99 courtside reporter. Via Zoom, winelcome sila ni GMA Network Senior Vice President at Head ng GMA Integrated News, Synergy and Regional TV, Oliver Victor B. Amoroso. Kasama sila NCAA hosts Anton Rojas, Martin Coach Hammer Antonio at Martin Javier. So we are officially welcoming you as one of the newest courtside reporters of the NCAA Season 99. Kabilang sa newest CSRs, ang kilalang palaban sa Running Man Philippines, ang multi-talented artist-student reporter na si Lexi Gonzalez. From hearts to eyes to the hard court naman, ang cutie singer reporter ng Alabang na si Hannah Arguelles. Beauty and Brains din ang iba pang newest CSRs na mga dean's listers ng kani-kanilang schools, ang pretty and charming student reporter ng Caloocan City na si Glycel Ann Galpo. Ang future architect reporter from Pasig City na si Aliana Isabel Faustino. Ang event host student reporter ng Santa Rosa, Lizal Ann Yerves. Ang bubbly and pretty student reporter ng Quezon City, Monique Angelica Santos na former PSL courtside reporter at student DJ din. At ang multi-passionate student reporter ng Malolos na si Diane Marie Igual. TV and print ad model at Miss Polo Philippines 2019 naman ang beauty queen reporter ng Valenzuela City, Arlove De Jesus. Nagbabalik din for this season sila Christine San Agustin, Julie May Ong, Fatima Faye Reyes at Stephanie Benito. Game will officially start sa pagbubukas ng NCAA Season 99 sa September 24 sa Mall of Asia Arena at mapapanood sa GMA at GTV. Rizuniga, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon.
Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak paglilingkod sa bayan.